Praise the Lord. Amen. God is good. All the time. Again, God is good. All the time. Iyon, magandang gabi po sa ating lahat. Mga minamahal, mga palanggang anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamahalaga, kasama natin si Lord Jesus Christ. Amen po. Kasama natin si Lord Jesus. At sa gabi pong ito, lahat po na nagjo-join sa amin sa midweek. Ano po? Kahit wala po kayo dito sa amin live sa Iligan City, kahit hindi po namin kayo kasama physically, maraming salamat po sa pag-join yung mga nandyan po sa streaming. Okay? So, bumati na sa atin kaagad yung mga nasa Cebu. Sila Sister Jenny Esteban. Maayong gabi, you know. Naimbag na gabi sa mga kapatid natin, no? Mga kabsat natin ng mga Ilocano. And of course, lahat po na nanonood dito sa Mindanao. Yung iba nasa kanilang mga bahay. Maayong gabi sa tanan. Okay. Dalangin natin po. Ang prayer natin, kita tanan, mapanalanginan sa pulong karon sa Word of God. Amen po. Okay. So, samahan niyo po kami. Magandang opening. Blow the trumpet in Zion. So ngayon po, dako na po tayo sa Word of God. Praise the Lord. Sino po ready na po tumanggap ng salita po ng Diyos ngayong gabi? Napakasarap makinig ng Word of God. Ano po? Hello, Mami Bebs. Ang ganda-ganda ng buhay na smile ni Mami Bebs na kapagpapalakas. Praise the Lord. Saka si Mami Feli. Mga mami, no? Nandito puro mga mami. Mami din naman yun nandito. Praise the Lord. Okay. Sige po. So lahat na nanonood sa atin sa Asia Pacific, of course, Asia Pacific, good evening. Konbanwa, naimbag gabi, maayong gabi, magandang gabi. Sa kabilang part ng mundo, hello po sa Canada, sa Amerika. God bless po sa inyo dyan. Alam ko po na daytime. At ganun din po sa Middle East, ano? Frank Kelly, Pastor Sergio, hello po dyan sa Saudi Arabia, maging yung tutors na nanonood sa atin sa Italy. Okay, so live po kami ngayon. Anong date na nga natin ngayon? July 5. Okay, July 5. At dalawang magkasunod na buwan sa isang buwan. Ano po? Full moon at saka super moon. Nakita nyo ba yun? Ano? Nag-full moon nung... Kailan ba yung full moon? Parang 2, tapos nung 3, nagkaroon po ng super moon. You know, praise the Lord. Dalawang malaking bilog na buwan. Okay po. So ngayon po, tayo po ay mag-pray na. Hingin po natin ang blessing ni Lord para po sa word ngayong gabi. Kasi maganda po yung topic. Maganda yung mensahe ngayon, ano? Sige, mag-pray tayo. Let's all invite or invoke the blessing and the anointing of the Holy Spirit for this evening's word. Most gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, the only God, the one true God, Creator God, Father in heaven, thank you for the Spirit of your Son, Jesus Christ in us. Ang Espiritu ng inyong anak na si Jesucristo na sumisigaw sa aming mga puso, Abba, Father. Abba, Father. Salamat po, Lord, na sa Espiritu ng inyong anak, the Spirit of Sonship, we are no longer subject to the spirit of fear, bondage to fear, condemnation. Wala na po yun. Lord, pinalaya nyo na inyong mga minamahal na anak from all those spirits, tormenting spirits. Kami po ay free to serve the Lord. So ngayon pong gabi, I pray na maging mayaman at maging maliwanag at maging malaya ang ministry ng Word. For we receive your Word, we really are receiving you, Lord Jesus, Father. For you and your Word are one and the same. And so maraming salamat. May the anointing, the blessing, the power, the graces, unlimited, dumating sa inyong mga anak. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and Amen. Okay. You know. Now, punta po tayo. Gagamit po ako ng dalawang basa to, pero it's the same thing. Kaya may konting-konti lang na pagkakaiba. Okay? Ito po yung nilagay ni Lord sa heart ko to share ngayong gabi. Okay. Okay, let's check po ang Bibles natin. Simulan po natin sa Mark. Ayun, ano po. Mark, bakit ko unahin sa Mark? Dahil ito po ang pinaka-una. Okay? Base sa chronology, sa kronolohiya. Ibig sabihin sa
sa apat, Matthew, Mark, Luke, and John, pag meron tayong Bible, ang unang bubulaga sa atin, Matthew. Pero kung pag-uusapan po yung chronology, yung time, kung alin ang nauna, yun po ay yung Gospel ni Mark. Na binubuo lang po ng 16 chapters. Straight, talagang, sabihin natin po, non-stop action from beginning to end. Nakakita na ba kayo ng mga movie na ganon? Yung simula pa lang action na. Naalala ko, dalawa lang ang maalala ko po. Yung mga James Bond movies. Ano po? Action sa simula, action hanggang sa dulo. Yun yung sinasabing non-stop. Ibig sabihin, simula pa lang, meron ng action. Then sa dulo. And then, gumawa din sila ng Indiana Jones. Kilala niyo po si Indiana Jones? Ano po? Okay. Yun yung mga simula pa lang, mataas na kaagad. Okay? So, bakit ka po nasabi? Dahil ang Gospel of Mark, mga minamahal, hindi na po nagpaligoy-ligoy pa. Hindi na po inisa-isa, katulad ni Luke at saka po ni Matthew, na tinetrace pa, tinatrack kung yung ancestry ni Jesus Christ. And because of that, nagkaroon ng ilan, ano po, na pagtatalo-talo dahil iba ang pagkakatrace ni Dr. Luke doon sa presentation naman ni Matthew. So, kaya nga sinabihin nilang ni Apostle Paul, hindi mahalaga na lang, huwag niyong tutukan yung genealogy, no? Hindi importante yung genealogy, yung listahan. Kaya nga po si John, instead na buting tingin yung physical ancestry, yung line, ancestral line, i-connect niya na diretso kung sino talaga si Jesus Christ. Wala pang tao, wala pang creation, Word of God na si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So amazing lang po, mga minamahal, dahil again, ilang beses ko na nasabi to, na ang Mark at John, yan ulitin ko po, ang Mark at John, pwede nyo baliktarin, John Mark, mga minamahal, actually yun ang pangalan talaga ni Mark, John Mark. Mark, mga minamahal, or Marcus, ay kanyang surname. Kaya lang, magiging magulo kung meron kang Gospel of John, then Gospel of John. Dalawa na ang magiging Gospel of John. Kaya nga yung ibang letter ni John na epistle naman, nilagyan po ng 1 John, 2 John, 3 John. Eh paano kung dalawang Gospel of John, John? Di ba? Puro John. Now, ang ibig po sabihin ng word na John ay grace. Ayun, no? Ang ibig po sabihin ng pangalan na John o Yohan ay grace. Biyaya ng Diyos. At may pagkakatulad po ang, titignan po ninyo, may pagkakahawig. Hindi katulad ni Dr. Luke at saka po ni Matthew, napakadaming chapters, pero very short lang po yung kay Mark. Dahil sinimulan niya kagad ang action, the beginning of the Gospel of Jesus Christ, where nung announcement ng Diyos sa Jordan River baptism, ito yung anak ko. Huwag na tayo magpaligay-ligay pa. Hindi anak ni ganito, anak ni ganon, anak ni ganyan, diretso na po na sa Jesucristo, okay, pacheck nga, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. I don't care kung son of Joseph, son of David, son of Abraham, wala na po. Diretso, Jesus Christ is the Son of God. Because hindi tayo masasave by saying Jesus as the son of Abraham or the son of David. Hindi tayo masasave doon. Hindi ka tatakutan ng Diablo si Jesus Christ kung son of David lang or son of Abraham. Pero pag sinabing Son of God, yun, matindi yun. Ang blessing is when we recognize Jesus as the Son of God. Sino nga ulit ako sa inyo? You are the Christ, the Son of the living God. You are blessed, Simon Peter. Di ba? Mga minamahal. So yun po importante, no? So makita nyo, the beginning of the gospel of Jesus Christ. And then, ang susunod naman din po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So amazing. Now, the key word, ayan mga minamahal, ano po? Ang keyword ng John, mga minamahal, parehong John Mark at saka John na anak ni Zebedee. Okay. Sige, tapusin niyo muna. Nag-message si Pastora. Ano sabi niya? Lapit masyado mukha ko.
Oh, okay, yun. Tama. I thought of that. Maganda yung medyo kita naman yung sapatos ko. Like, di ba? Okay. Okay. Balik tayo. So, makita po ninyo, mga minamahal, yung sa kwan, ang keyword is believe. Yan ang keyword, key. To releasing and receiving the abundant grace of God through Jesus Christ is by faith. It's by just believing. Amen po? Kaya ang keyword sa Mark at ang keyword sa John is believe. Believe. Amen. Pag-check nga ang statement of purpose ni John, bakit kinakailangan isulat niya pa ulit. Sinabi niya, okay, I think that will be chapter 20 or chapter 21, yung closing remark na ni Apostle John. Sinabi ni Apostle John na, alam niyo, tanda na siya nito. Kung iisa-isahin ko lahat ng ginawa ni Lord Jesus, yan po, ito sinabi niya, kung iisa-isahin ko, kukulangin. I suppose, maybe, exaggeration ba to? Exaggerated ba? Well, totoo naman. Mami Babes, kukulangin kaya? Dahil sabi ni Apostle John, kung ginawa ito, many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in this book. So, the Apostle John, hindi niya sinulat yun para makipagkompetensya. Ayan na po. Nasabi niya na, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Walang library na makakahawak ganun. So, pinapresent niya talaga from chapter 1 hanggang chapter 21 na to, the last na to. From 1 to 21, pinapakita talaga ni Apostle John na si Jesus yung berbo. Everybody say berbo. Come on. Ano yung berbo? Alam niyo yung English word na verb, di ba? Verb is an action word. Amen? Yun po, Latin ay berbo, Greek ay logos. You know? Wow, kung di ako nagkakamali, ang Hebrew will be dabar. D-A-B-A-R. Dabar, logos, berbo. So si Kristo po ay hindi patay na salita ng Diyos. Si Jesus Christ ay living and alive and life-giving. Okay? Sino si Jesus? Living, powerful, active. Hebrews 4:12, for the Word of God is alive. It is life-giving. It is life-changing. It is a quickening power. It's sharper than any two-edged sword. Okay? So alright. So sige na. Marami na akong taas na yung adlib ko. Now let's check Mark, mga minamahal. Bakit kaya ito yung pinababasa sa akin ni Lord? Alright, 8:34. Dalawa lang po babasahin ko ngayon. Mark 8:34. And when he had called the people unto him, and with his disciples also, so marami to he called the people, so that will be the mob, the crowd, and then the disciples, and he said to them, whosoever will come after me, let him deny himself. So, ibig sabihin, if we are to follow Christ, discipleship po ang topic ko ngayong gabi. Yun, discipleship. Pag-usapan natin a little while. May rewards ba to? May benefits? Yes, napakarami. And I just took para bang dalawang comment, mga minamahal, kung ano-ano, biblically, scripturally, kung ano yun, ano? Sige, basahin mo na. Whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ala, may cross din pala tayo. May cross po kayong dala? Suot niyo ba? Bubulsa ba? I-display? O laging dalihin? Dala-dala, dadalihin. Araw-araw yan, no? Aba, isang tayo magpapagawa, pastor. Hindi nyo na po kinakailangan magpagawa. Araw-araw may cross tayo. It's not made of wood. It's a burden. Amen? It's a burden. Take the cross. What cross? The yoke. Sabi ni Christ, di ba? May yoke din kayo. Okay, mamaya paliwanag ko yan. You carry the cross and follow me. Whosoever will save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's
the same shall save it. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Kinakailangan magpakamatay ba tayo? Hindi. Pag pumunta tayo ng church, actually, hindi tayo ini-encourage ni Lord pumunta sa church. O maghanap ng church. O maghanap ng perfect church. Mahirap talaga yun. Ano? Mayroon na ba kayo nakita ng perfect church? Ako, hindi ko kiniklaim na perfect yung church na to. Bakit kaya may mga pasaway sa church? Sinasadya ni Lord yun. Sinasadya ni Lord yun para maka-exercise tayo ng agape. Madaling mahalin ang kaibig-ibig, mahirap ibigin ang nakakainis. The church is a training center. Hello, this is a training ground. And alam niyo po, glory to God, may mga, please, wala po akong, marami na, this church has been blessed. We have been blessed. Sabi ko po sa inyo, we have been blessed with present and past members. May mga emeritus, mga minamahal. Ibig sabihin, mga emeritus na ba? You just have to release and bless them. I'm not the kind of pastor na pag iniwan ng simbahan, susumpain yung... Though merong ganun na sobrang galit, iniwan mo ko, magkamalas-malas na yung buwan. No, I'm not that kind of minister. So when somebody asks me na or tells me na, Pastor, kasi sabi ko nga po, bukas yung pintuan. Ang pintuan is come and go. Ang purpose ng church is for people to grow. Amen po ba? Actually, mga minamahal, you don't come to church to worship the Lord. You don't come to church to worship. We should be worshiping the Lord every moment ng buhay natin. It should be the breath ng buhay natin. Worship is not just galawan ng bibig. Amen? I believe na ang worship is very much to do, mga minamahal, yung intimate walk natin with the Lord. Alam niyo, mas meaningful ang worship pag dalawa na lang kayo ni Lord. Hindi, alam niyo, maghanap ako ng church na maraming tao at saka magaganda yung mga gamit. Bakit? Masarap mag-worship doon. Hindi si Lord yung wino-worship mo, yung gamit. O maraming tao, di yung tao. Alam niyo po, yung word na worship ay masyadong hindi man delikadong negative, kundi masyadong delicate na, ano na po yun it's an intimate act. Kaya nga po yung sabi, take me in to the holy of holies. Di ba? Meron pa isang kanta we come into the what? King's chamber. Nadinig na po ba yun? King's chamber. Come into the king's chamber. Tapos within the veil, I now would come. Di ba? I mean, those are intimate. Yung pinakamalalim na worship is not falling, but being eaten, consumed, deeply, burning, in love with God. Yun dapat ang worship. Because, alam niyo po, yung worship is, sabi ko nga, may pagkamaselan po yun. Bakit ko po nasabi may pagkamaselan? It's intimacy. It's, kung sa lalaki at sa babae pa, you don't do this in the garage. I mean, bakit yung gagawin sa garahe? Di ba? You don't do that publicly. It's a bedroom thing. Mga kapatid, ano po? So, kaya nga, it's coming into the king's chamber. It's just you and God. Hello? Okay? It's just you and God. Okay, tuloy po natin, ha? Mga minamahal, medyo excited lang po ako. So, maganda talaga yung worship. Ay, ang tanong, Pastor Roderick, sino kaya ang pinakamatinding disciple ni Lord Jesus Christ? Sige nga po, bigyan ko nga dito. Sino pinakamatinding disciple ni Lord Jesus sa inyo? Ditong group. Bigay lang po, isa. John. Okay. These are the intimate disciples. John, dito po. John na dito John ulit. Ha? John and Peter. John and Peter. Yes? Yes? Peter and John. Oh, okay na yun. Malalapit. Sino yung pangatlo? Sino yung top sa kanilang lahat? Oh, si Peter na to. May tatalo pa ba kay Peter? Baka si John. Paul, pwede si Paul. Pwede si Paul.
Paul and Stephen ay naging disciples na lang nung nandun na si Christ sa langit. Ito hindi nakikita ng marami dahil ban ng Roman Catholic Church na pinamana sa evangelicals. How about Mary Magdalene? Wala nagsabing Mary Magdalene? Grabe, no? Ha? Mary Magdalene. Yes po. Kinikilabutan po ako sa lahat ng disciples, mga minamahal. Siya pa, ang sinabihan ni Christ, sabihan mo yung mga kapatid ko. Siya yung kauna-unahang nakakitang buhay si Lord Jesus Christ. Mamaya, papakuhanin natin yan. No? Si Mary Magdalene, alam niyo po, ayaw ng RC na Juan. Kaya nga, pinasama nila ng gusto si Mary Magdalene. Prosti daw, prosti. Totoo ba na prosti? Wala pong record ang Matthew, Mark, Luke, and John na prosti siya. At magbibigay po ko ng 1,000 pesos. Wag 1 million. 1,000 lang. Sa sino mang makapagtuturo sa akin sa Matthew, Mark, Luke, and John na prostitute si Mary Magdalene. Okay? Sino nagsabing prosti? Di sino pa po? Yung mga papa ng Vatican. Sila nagsabi na, hindi ba kalaking kasalanan yon? Wala sinabi na prosti siya. Mary of Magdalene. Though, siya po ay possessed once upon a time ng 7 devils. She was possessed. Bakit po? Dahil yung area yung Magdala, okay, at saka Gadara, yung mga lugar ng mga Galilee. Alam niyo po yung Galilee, di ba? May mga probinsya sa Galilee na occupied ng mga Greeks. Yun. Gusto niyo malaman yung storya? And they are a pork-eating community. Now, ano talaga si Mary Magdalene? You want to know? Mary Magdalene is more of a businesswoman than a prostitute. Aray, kinawawa naman nila, ginawa nilang prostitute, no? Ginawa nilang prostitute. I searched for it, mga minamahal, everywhere, and I cannot find any reference in the Holy Bible na nagsasabing si Mary of Magdala ay prostitute. May mga prostitute, pero walang name. Okay, maliwanag po. Alam niyo naman pag nandun ka na sa Vatican, maraming mga babaeng lumilitaw. May Veronica. Yun. Wala akong nakita sa Bible na Veronica. Meron po ba yung nakita ang Veronica? May dalang labakara. May dalang face towel. Na nung ginanon yung mukha ni Jesus Christ, trifold. Yung trifold na labakara niya, nagbakat yung mukha ni Jesus Christ. Ay, hindi ko alam to. Ewan ko ba to? Maraming mga myths and legend itong RC. Yan o. Certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils. Yun. Naposes po siya. Bakit kaya? Notorious po yung lugar na yon. That would be like the Siquijor and the Capiz. Ay, meron pala. Meron po. Meron Siquijor at Capiz doon sa Galilee. Doon sa pork-eating community ng mga Gentiles. Kaya nga, doon din galing yung demoniac. Buti nga si Mary Magdalene, 7 devils lang Yung lalaki nasa cave. Legion. Kaya nga lalo silang natakot kumain ng pork. Aray. Pero may kinalaman kaya yung pork sa pagiging possess? Well, I think pwede kang mapossess ng parasites. Oo. Pero parasites are not demons, di ba? It's just that the place. Kaya nga, ano nga yung Galilee? Tingnan nga natin yung Galilee. Sa ano nga yung, ayan, no? Kita ninyo, yung legions lumipat dun sa babuyan. Yung iba, ayoko na kumain talaga ng humba, ng baboy. Bakit? Dahil no nagtaboy si Christ ng legion, doon tumatakbo. Okay, that's nothing to do with that, mga minamahal. Ano po? Pero ito sabi, Galilee of the Gentiles, kayo na nasa region of darkness. I believe that will be in Matthew chapter 3 o chapter 4 na ba? Or chapter 4. Okay, chapter 4, no, after na si Christ ay
after the 40 days ordeal with the devil. Land of Zebulun, land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Now, tingnan niyo po kung ano yung Galilee, ho. The people which sat in darkness saw great light. Bakit kaya hindi dinrap si Jesus Christ sa Jerusalem mismo, sa Holy of Holies? Kaya nga, di ba, kailangan ba si Lord Jesus na mga holy? Savior man siya. So, hindi niya pwedeng i-save yung saved na. Hindi na kinakailangan magbago yung matuwid na. Tama po ba? Okay. Kaya nga doon siya dinrap ni si Christ, doon sa region and shadow of death. There, oh. Okay, balik na po natin. Masyado na maba, no? So that's just a trivia, mga minamahal, na doon sa lugar na yon. Well, kung gusto niyo pong malaman kung bakit maraming devils doon sa lugar na yon, sa Upper Israel, sa Galilee, dahil doon din po bumaba sa area na yon, sa border ng Galilee, Syria at Lebanon, bumaba yung mga devils na ng anak ng babae nung time ni Noah. Doon po sila, mga minamahal, nasa Book of Enoch. Makita niyo po. At saka hanggang ngayon may mga parang Stonehenge na doon lumalabas. Kaya na-notice niyo, tapos na yung flood, may mga giants pa rin, sabi. At yun po ay hindi na isara yung portal na yon until na finally tinapusan ni King David sa 2 Samuel chapter 5, and it's called the Valley of Rephaim. Nandun pa rin yung mga lugar na parang akala mo Stonehenge. Portal. Talagang lumalabas yung mga diablo doon. Okay, no wonder. No wonder. Okay, balik na tayo. Discipleship muna. Okay, so sabi ni Lord, whosoever shall lose his life for my sake and the gospel. Ibig sabihin ba, lose, talagang mawala? Ganun simple lang po. Can I use the word burahin? Hindi patayin? Kinakailangan mamatay ka para kay Christ? Magpakamatay tayo para ano? Not necessarily. Dahil sabi ko nga kanina, the church ay training center, healing center, worship center. Dapat ang worship natin personal sa bahay. But we fellowship with the brethren para mag-share tayo ng mga testimonies. We fellowship, we congregate so we can learn. Amen? This is a training and teaching center. Learn. And hindi lang po tayo dito lecture. Meron din tayong hands-on, OJT. Amen? Tuturo sa atin dito, love, yung mga dapat mahalin, be patient, develop yung humility, at higit sa lahat, pag nandito tayo sa kingdom, we seek God. It's about seeking God, not seeking self. Hello po. Okay, ganito kasi may mga nagsabi sa akin, Pastor, mahal naman po namin kayo, Pastor, wala kaming problema sa iyo, Pastor. Ang problema yung mga nandyan sa church. Naku, lagot kayo, sino kaya? Marami na po yun. Hindi po isang tao lang, hindi lang isang pamilya, hindi lang isang grupo. Marami na po lumabas na ang sabi, kasi yung mga tao dyan sa church, ako na pastor, di ba kung meron man tao na mamumblema sa church, sa ugali ng mga tao, hindi ba dapat yung pastor? Di ba? Pero nakita niyo po ba na binutingting ko yung mga kainaan ng bawat isa? Hindi, because nobody's perfect. Walang perpekto sa atin. Amen? And then pumunta tayo sa simbahan, we don't seek ourselves, and we don't seek also or focus our eyes doon sa mga kapatiran. Mahirap po yun. Be a blessing when you come. Be a blessing. We're supposed to give, not to take. Amen po. Praise the Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan, dapat po, kaya nga sabi dito, i-etsipera mo muna yung buhay mo. Itsipera mo muna, isang tabi mo muna, lose it for my sake. To lose one's life, ang ibig po sabihin is to deny oneself. Naget po ba natin? Deny muna, hindi muna si I, me, and myself. Ayun. Okay, pag naiinis tayo, nai-irritate tayo, sino ang nai-irritate? Si Lord? Na-open na kasi ako dyan sa brad na yan eh. Na-open ako dyan sa sister na yan. Okay, now listen. Sino?
Na-open daw. Sige, pakiulit nga. Na-open. Sino na-open? Na-open ako. So nakita na natin yung problema. Sino yung nagre-react? Si ako. Alam niyo po ba, may isang artista once upon a time na napakaganda, beauty queen, mistisa yan, 1970s. At meron TV series yan sa sitcom sa Channel 13. Hindi ko lang alam kung nakakaabot ba kayo dito yung kila Nobabilia, yung Chicks to Chicks ba pangalan? Because that was back in the 70s. I was still in my grade school years. Naging asawa ito ng isang gobernador sa Ilocos. Nakagawa siya ng movie na ang pangalan ay si Wonder Woman si ako. Yung pa nagsasalita siya, tisay siya, kamukha siya ni Linda Carter. Ang pangalan niya ay Maria Teresa Carlson. Alala po ninyo? Wala. Yung, pag sinabi niya, ay, totot. Yung totoo niya, totot. Tisay kasi siya eh. Ganun siyang sila, ay, totot. Yung totoo niya, ay, totot. Ayun. Tapos, every time na nagkakamali siya, nababanggit niya yung word na, hindi ko sasabihin, no, tangi lang po, no? Hindi mura yun, okay? Yung sa English, I dumb. Parang gano'n, I dumb, gano'n. Di alam niyo na kung ano ibig sabihin ng Tagalog ng dumb, ano ho? Okay, yan, no? Nakita si Maria Teresa Carlson. Nakagawa po ito. Yan, kilala ni Maribel. Hello, Sister Annabel. Opo. Alam niyo po, kilala po siya sa kanyang comedy remark na kung si Jimmy Saints o si Jimmy Santos ay nakilala sa I love you, mga ganun pa, 3 times a day. Di ba mga ganun po? Naalala niyo yung tsura ni Jimmy Santos, di ba? Ayan siya, oh. Yan. Beauty queen po yan. Napangasawa po yan ni Pariñas, Governor Pariñas. May-ari ng isang. At any rate, alam niyo po kung paano namatay? Trahedya. Si ako po, ayan, tama sabi si Maribel, ay tumalon sa mataas na building. And she committed suicide, mga minamahal. To think, beauty queen, magaling na comedian, nakagawa siya ng ilang films with Chiquito and Tito Vic and Joey, mga minamahal. Okay? Okay, mag-remark naman kayo dyan. Yung mga nandyan sa, teka. Yung nandyan sa streaming, yan, nagde-remark eh. Ayan, kilala nila Chicks to Chicks with Freddy Webb and Nobabilia. Totoo po yan. Kilala din ni Sister Annabel. Yan. So, magaling na artista po yan. Ayan, Wonder Woman si ako. Yun, totoo po, magaling na artista yan back in the 70s. Tapos, asawa pa po siya ng isa sa mga mataas na Ilocos politician, si Pariñas. Pero, she took her life. She jumped out of a building. Pero kilala po siya sa tawag na sa si ako. Ay, sasabihin niya, ay, tangi A. Ganon, please, please. Basta nagkamali siya, ay parang, ay, tangi A, ganon. Hindi po mura yun, yung dam ba? Dam. Okay? Sasabihin ng mga kwan, sino? Wala, si ako. Yun. Basta nakilala siya sa si ako. So mga minamahal, nakakatakot po na baka tayo ay maging si ako at ang ending natin ay tumalon din sa building. Okay? Yun siya, doon siya nakilala sa si ako. Okay, si ako. Si Maria Teresa Carlson. Oo. Kaya nga sabi ni Lord dito, pag sumunod tayo kay Lord, number 1, whosoever will come after me, let him deny. Deny. Anong deny? Simple lang. Sinong disciple ang nag-deny kay Christ? Peter, denial, di ba? Huwag yung betray, delikado naman yung betrayal, iba naman yun. Denial lang. Hindi mo sinabi ni Christ, you must betray yourself. Hindi, sinabi niya, deny. Ibig sabihin ng deny means, hindi mo kilalanin. Hindi mo kikilalanin ang iyong sarili. No self-recognition. Di ba? Natutuwa po ako sa inyo. Bakit? Pag napupuri ko po kayo, ako nare-review ko ni Mami. And then meron mga sisters, kilala ko po kayo. Pag napuri ko po kayo, Pastor, wag.
Glory to God. Yun. Ganda, di ba? Ganda yun, di ba? Ay, thank you. Glory to God. Hindi po sa akin yan. To God be the glory. Di ba? Yung mga ganun, mahaba buhay nun. Mahaba buhay ng mga ganun. Pero yun, laging, yung purihin nyo naman ako. Praise me. Glory to me. Naku po, delikado po yun. Maikli lang buhay. Kaya nga sabi ni Christ dito, if you will lose or set aside yung personal interest mo, anything of you, I have nothing to do with myself. Wow, grabe, no? O ipagpalas mo ang sarili natin, I tell you, for my sake, alang-alang na lang sa akin and for the gospel. We come to the church, we follow the Lord pala, 3 reason, 1, 2, and 3, no? Because we love the Lord. Everyone say, we love the Lord. Come on. Say it again. Say it again. We love the Lord. Now, let's break the love ng Panginoon. I-break natin to, especially when following the Lord. Mga minamahal. Okay? We seek His face. Desire to see Him. Now, here are some of the, sabihin po natin, ito yung isang comment ko na nakuha. Kasi nag-canvas ako eh. Ano sa tingin mo, may rewards ba pag tayo ay sumunod kay Christ? Ito po ang remark niya. Pastor, sa akin, may 5 life-changing benefits of discipleship. Wow, i-check niyo po kung tama ito Okay? Ito po ay nakuha sa isang home Bible study, hindi sa church. Kadalasan naman kasi talaga, mas matindi ang discipleship sa bahay kaysa sa church. Sino naniniwala? Okay? 5 life-changing benefits of discipleship. Maganda talaga ang discipleship pag kokonti. Ayun, yun ba? Opo, hindi po nagbibiro. Maganda po ang discipleship pag mas kakaunti. Mahirap mag-discipleship pag ang discipleship mo ay nasa 120 na. 120 tapos wala nang interaction. Di ba? Maximum nga lang dapat daw ng 12. As much as possible, 12. Tapos kung meron na naman, ibig sabihin, kaya nga may G12, di ba? Glory to God. Ako, acknowledge ko hello po, Pastor Bayani, Pastora kasi nung Sunday, after dito, punta ako dun sa Solana. Kailan nyo, si GCIL, si once upon a time city councilor, nagka-fellowship kami. Dito ka na, nag-iisa ka lang pala. Kwentuhan kami, great time with, Amazing dahil, ang mentor pala nila ay si Bishop Oriel. Yung number 1 discipleship mentor ng mga pastors doon sa... Hello po, shoutout po ako kay Bishop Oriel. Nakabalik ka na ba po ba sa Canada? Ito po yung pastor ng mga pastor. Kaya yung mga successful na mga pastor sa Sampaloc, sa kanya nagpapamentor. Amazing dahil si Pastor Bayani, sila pala mag-asawa, ay minimentoran ni Bishop Oriel. At ang dami na pong breakthrough na nangyayari ngayon sa Cagayan de Oro. Okay, so ano ba yung discipleship, Pastor Roderick? Ito po, basahin ko na. Ito lang po yung ilan na sinabi niya. 1, okay? Nakakatulong sa akin ang discipleship because, ito, benefit number 1 is, 1, become closer to Jesus. Agree kayo, hindi? Ayan, no? Okay? Because sabi po ng isa sa, may interaction eh. Sabi niya, ito yung experience ko because nagiging closer ka kay Christ. Yun. Then ito po, another one. You see Him. You get to see Him. You get to see Him. Wow, grabe ba? Number 3, benefit. You get to know His ways. You know His ways. Hindi ko na po kinuha hindi ko na po bin-breakdown. Ito po kinanbas ko lang. Okay. You get to know His ways. You get to know Him intimately, see Him. Benefit number 4, after 1, 2, and 3, I become more like Him. Wow! Amen? Okay. Ayun, 1 becomes closer to Jesus. And so yun ang unang-una, gets closer to Jesus. He gets to see Him. He gets to know the ways of the Lord. Then sabi po niya,
I become more like Him. And benefit number 5, okay, privilege to join His mission. Yun. Last na pala. Ano po? No, I get to join His mission. A disciple gets to join Jesus in His mission on planet Earth. Kaya nga for disciples eh. Yung mga malalalim na revelation ay para sa kanino mga malalim na revelation? Disciples. Yes, naniniwala po ba kayo? Now, here's another. Kasi marami. Ito naman yung disciple number 2. That's ito maganda pag may discipleship kayo. Bakit po? Sabihin nyo, 7 na lang. Huwag na lang 12. Kasi yung last disciples na kasama ni Lord Jesus, 7 na lang. Di ba? 12, tapos 11, tapos naging 7. Wow, amazing ba? 7-11 pala, nasa Bible, ano? Nasaan ang 7-11, Pastor? Nandun. Okay. Now, check natin po. Ito naman po yung disciple number 2. Sabi niya, the benefits of discipleship. Ito naman yung comment niya. Kasi alam niyo po, pag nagme-mentor ka, naniniwala po ba kayo, time na bawat isa sa atin magkaroon po ng mga gawain. I want to be a blessing. Be a blessing. Be like Jesus. Amen? Sabi niya dito, okay, you get to share the gospel. Wow. Amen. Real disciples, mga minamahal, ay burning with gospel message, not with gossips. So, ang totoong disipulo ni Kristo, umaapoy siya. Dala ay mabuting balita ni Kristo, hindi ang latest kay Mare. Okay, yun na. So, anong tawag doon kay latest kay Mare? Marites. Oh, yun. Ito po, maganda eh. Ganito pa lang ginagawa ko. You don't really need. Huwag tayong mag-aspire na hundreds. Hindi. You can even have 4 or 3 people with you. Hello? Ikaw i-bless ka ni Lord na isang pamilya. Good. Ito pa, sabi niya, mga kapatid, I get to grow in humility. You know, sa discipleship pala, lalong natututong maging humble. Amen? Okay. Ito number 3. Ito naman, bakit mo nakuha yan, Pastor? Kasi pagka intimate ka doon sa mga, hindi intimate na malicious intimate na minamahal, kundi you get to know yung mga tao na gusto mag-serve kay Lord, bigyan mo sila ng pagkakataon na magsalita. Di ba, Brother Gilbert, Brother Billy, pag tayo ay merong kwan dyan, ako po yung pinakalas. Okay, ano nilagay ni Lord na word sa inyong puso? Then, pinaalaw ko sila na mag-share. Kasi doon po magsisimula yun eh. Doon magsisimula. Hindi naman na, may nilagay si Lord na, diretsuhin ko na kayo dito sa pulpito. kung doon sa kokonti, wala kang word, paano pa magkakaroon ng word sa marami? Amen? You know? So, ito po yung magandang ground for growing and developing humility. So, ito pa sinabi ng isang disciple number 2. Developing identity in Christ. Oh, grabe. Di ba ang ganda? Walang kopyahan. Pagalingan ba? Hindi. Everyone ay complementary. We learn from one another. May binigay sa kanya na hindi natin nakuha na, yun, no? Tapos, hindi mo sasabihin na, lesser ako, ang galing naman niya. Hindi, dahil I'm sure na yung iba na nilagay ni Lord sa inyo, ay ganun din naman din ang dating sa kanya. Wow, ang ganda pala ng then you begin to appreciate each other. Tama po ba? So we develop identity in Christ, and then we also build relationships with other believers or with fellow believers. Naka-bridge ka na. Dito sa discipleship, hindi dapat away dito, kundi appreciation. Dito niyo ma-appreciate ang isa't isa. Always remember na ang focus is not to compete, but to complement. Each one is different.
Each one is unique. That's why each one is special. Yung pagiging iba at pagiging unique, yun yung katangi-tangi na gift na binigay ni Lord. Then the last thing is, I really like this. Sabi niya, Pastor, continued sanctification. Mga minamahal, bakit kaya may mga nanlalamig? Kasi kung Sunday lang tayo, okay naman din, walang problema. Pero sa dami ng problema ngayon, na parang hindi na yata bababa ang mga presyo ng bilihin. Aray ko. Tama po ba mga minamahal? Okay? Nanotice ninyo, pati ang pamasahe sa airport ngayon na dati makakakuha ka ng 2,000, 3,000, ngayon nasa 4,000 na. Abay, paano kaya naman kung isang araw, 10,000 na yan, one way? Grabe naman. Okay? Pero alam niyo, maraming problema ang mundo ngayon na sometimes hindi mo na kinakailangan lumabas ng bakuran o kahit wala kang gawin, kung talagang hinahanap ka ng problema, parang ahente, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, di ba? Tapos, nandun pa, knock on your windows too, di ba? Saan kaya ako pwedeng pumunta na hindi ako mahabol ng problema? Sa Casillas? I don't think. Dahil ilang araw, problema yung Casillas nang walang tubig. Di ba? Ayaw mo pumunta doon, di ba? Sister Ann. Di ba? Minsan gusto mo na pag wala talagang tubig, nagdadasal ka, Lord, ibabalot ko na lang po ba? Grabe. sorry po. Kasi nangyari. Grabe oh. Yung risked na risked. Uy, thank you sa mga nagpahiram na Brother Billy, Brother Gilbert, Sister Ann. Yung mga tumulong na maglagay ng tubig. Oh, grabe siya. Oh, minsan nga pag umuulan, gusto ko baklasin na lang lahat yung bubungan para diretso na to. Para diretso na yung ano eh. So mga minamahal, okay. Balikan natin po, no? Matagal na ba ako nagsalita? Balikan natin si Mark. Ngayon. So, whosoever will come after me, deny, take up the cross. What's the cross? The cross of Christ. Don't make any cross. Huwag na po tayong gumawa ng iba pang cross. Meron na po tayong cross. Anong cross? The cross of Christ. The cross of Christ is the burden. There was an exchange. Naalala po ninyo po, mga minamahal, na prior to the crucifixion of Christ, there was the communion. And the purpose of communion or covenant is an exchange. That evening, there was an exchange. Lahat ng sa akin, ano ako, anong meron ako, saan ako galing, privileges ko, rights ko, lahat, everything that I represent sa inyo. Now, anuman kayo, akin na. Yung kabulukan natin, akin na. Yung sakit ninyo, akin na. Bukas, lahat ng sakit ninyo, a-appear na dito sa katawan ko. Oh, grabe ba? Dahil kinabukasan po, wala yatang lugar na hindi ngumanga ang balat at karne ni Lord Jesus Christ. Because He took upon Him. Ano nga yung Isaiah 53? Check nga natin. Ano yung mga kinuha ni Christ doon sa exchange na yon? Okay? He was bruised for He was wounded for our transgressions. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yan yung cross ni Christ, oh. Yung cross ni Lord Jesus doon sa Golgotha, it's not His cross. That's our cross. Ayun pala. Ano ba yung cross natin? Our griefs, our sorrows. Yun yung kinuha niya, yet born. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5. Ano pa? Nandiyan pa. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. So nandun na. Hindi ka na kinakailangan pa ma-flog o latiguhin. Nung ko iba-iba, nilalatigo pa nila sarili nila, di ba? Nalala ko nung bata pa ako, pag hindi pa kami Christian, di hila-hila ako ng tatay ko dun sa probinsya nila. Ang dami. Uy! Ang daming ano.
Ang daming nagkukuhan. Binigyan pa ako ng blade. Nakikiusap na i-blade ko daw yung likod niya. Grabe, no? Kaya niyo bang gawin? Oh, so I think parang kawawa naman sila dahil hindi nila nakita ito. Hindi niyo na kinakailangan i-flagellate or sirain ang inyong katawan because that's the cross ni Christ. Lahat ng trouble natin, that's the cross na dinala ni Jesus. Whew, grabe. Teka, di meron pala na meron pala na pinalit. Yes. Hello? Ano yung kinuha niya sa atin? Sin, iniquity, infirmity, curses, death. Okay, leading to death. Anong meron si Lord Jesus Christ? Before the exchange. Sige nga po. There's 3 that I know. 1, the love of the Father. 2, the love for souls. 3, authority. Pastor Rick, the love of the Father, the love for souls, and then, ito, saan mo nakuha yung authority? Isaiah 9:6. For unto us a child is born, a son is given. Tama po ba? There. What was on his shoulder? The government. Okay, sa original Hebrew Aramaic po niyan, the authority, the kingdom dominion, the authority of heaven was on his shoulder. Woo! So kung ano yung mga inadequacies, imperfections, lahat ng negative natin, kinuha niya. That's why he was powerless. He became powerless to save himself. Grabe ba? Di ba sabi niya, he save others, why is it that he cannot save himself now? Di ba? Save yourself, sabi, di ba? Wala. He has to trust God. Bakit po? What happened? Because the power and the authority was stripped. Binigay niya sa atin. Grabe ba? Hello? Yun, purihin ng Panginoon. Nakakapangilabot, di ba? Ako, kinikilabutan po ako, mga minamahal. The authority in my name. Di ba sabi ng Panginoon, okay, ito, exchange tayo. It's like Jonathan and David. Pang-closing ko na po to. Si Jonathan at saka si David po ay grabing, sobrang pagkakaibigan nila. Now, because meron na pong nangyayari na spirit of envy and jealousy ay na-possess na si King Saul, hindi na magkaroon ng access. Hindi ba? Amazing po. Ito talagang si David na yung magiging king. Ba't ko po nasabi? 1, by virtue of prophetic anointing. Di ba? Virtue of prophetic anointing. It was done in secret na nangyari yun. Number 2, para maging legit yung pag-occupy mo sa throne na iiwan ni King Saul, mga minamahal, he has to be somehow maging connected to Saul. Yes? So, by virtue of what? Marrying Saul's daughter. He became a son dahil son-in-law. O yun, no? Kasi pinakasalan niya si Michal. David's first love, David's first wife. Pero hindi pa rin, di ba? Di pa rin nagtindi yung bonding, mga kapatid. Okay? Ang dami pinagdaanan ni King David para lang ma-align sa throne. Okay? Ni King Saul. Number 1 was the prophetic tie-up. Then sumunod po yung law, yung marital. Di ba? Yung parang matrimonial. Okay? Then hindi pa rin. Sapat. How about by serving? Yung pala when we serve, mga kapatid, it is by service we gain authority.
he served the king. Even to the point, mga minamahal, na muntik-muntikan siya palaging ipardible ni, ipin ni King Saul doon sa wall. But he will not dare touch King Saul. He served King Saul, mga minamahal. And then last, para talagang siya, hindi na umapekto lahat yon. Ito na po. Dahil susunod ng mga pangyayaring ito, it will be the last days of Saul. Sino sa tingin nyo ang legit na tagapagmana ni King Saul? The heir, si Jonathan. And kung paano nangyari yung Jacob, Esau, amazing po, paulit-ulit lang yung istorya Jacob, Esau. Yung dapat kay Esau, napunta kay Jacob. At yung dapat kay, alam niyo, mahabang istorya po ito Magtataka kayo bakit naging dalawa ang asawa ni Jacob. Bakit si Laban, pinakasal si Leah. Can you just imagine? Di ba si Leah? Sino si Leah? Yung matandang kapatid, yung dapat, can you just imagine mga minamahal, no? Kaya nga galit na galit yung si Mama Rebecca. Naalala niyo si Mama Rebecca? Galit na galit doon sa panganay niya. Kasi sabi niya, ang dami-daming matitinong babae. Dito pa to kumuha ng mga iibigin niya sa Kanan. Naalala po niyo kayang ayaw niya. Gustong-gusto mo na ba yung anak mo na yan? Lahat ng babaeng masama dito. Gusto niya kasi meron. So kung iisipin po ninyo, naka-ready na si Leah para kay Esau. Pati yung para kay Esau, nakuha din ni Jacob. Yun mahirap talaga na iwanan mo yung lugar mo. Nandiyan pa po ba kayo? Bakit po? Ang daming istorya sa Bible, going back to the Old Testament. Sana hindi si Ruth ang pinanggalingan, no? Bakit po? Dahil may Orpa. Tingnan niyo yung istorya. Sa papyaw lang. Si Boaz ay na-inlove kay Ruth na hindi nang-iwan kay Naomi. Yes or no? Sino nakabasa ng istorya ni Ruth? Sunday school. Sabi ni Naomi, mga anak, patay naman na yung asawa ko, patay na rin yung mga asawa nyo. Dahil nasalot Grabe. Alam nyo yung mga virus dito sa Bible, walang sinabi yung virus ngayon. Mami Babes, bakit? Sa Egypt, may FB virus. Anong FB? Facebook? Hindi, firstborn. May virus na pinapatay, firstborn lang. Kaya pag panganay ka, malas mo. Noon. Okay, grabe yung virus yun, FB virus. Then ano naman ito? Ano po? AM virus. Ano ang AM virus na naman? All male. Lahat lang ng lalaki. Siguro itong virus na ito, bayot, mga minamahal. Kay lahat ng mga lalaki sa Moab, pinatay ng virus na yon. Kasama ang asawa ni Naomi, pati ang asawa ni Ruth at ni Orpa. Ang mga tinira, babae lang. Yan, babasahin niyo po yung Ruth. So nangyari, paspasan ko na, mga minamahal, nagpaalaman na, sabi niya, mga bata pa kayo, mga anak, pwede pa kayo makakuha ng mga bago niyong kapalit dun sa mga, I feel sorry na hindi natin nakita, hindi ko nakita na ganyan, story. So, dito na tayo mag-part ways. Nagiyakan. And then, iniwanan ni Orpa. Ayan sabi po dito, then si Orpa, yun yung eldest. Orpa kissed her mother-in-law. Sige, bye-bye ma. Yun, iniwanan niya na. So magbabagong buhay na ako, move on na ako. So Orpa umexit. Iniwan niya si Naomi. Si Ruth, okay, hindi niya alam na royal blood pala ito si Naomi. Sabi niya, hindi kita iiwan. Bakit ba hindi mo pa ako iiwan? Wala naman na tayong dahilan pa para sumama ka sa akin. Patay na yung anak ko, yung asawa mo. Pero alam niyo, grabe yung faith ni Ruth. Hindi ako bibitaw. Yung mga hindi bumibitaw, nakakakuha doon sa mga hindi binitawan. Si Joshua may nakuha kay Moses. Si Elisha may nakuha kay Elijah. Yung mga disciples may nakuha kay Christ. So huwag kang bibitaw. Bitaw. Sabay ang sagot, bitaw, pastor. Maugyod. Maugyod na lang. Ayan Okay. Tapos ang sabi ni Ruth, doon na. I will not leave you, dear Mama Mia. Walay sipira, hindi tayo magsipirare.
Hindi tayo maghiwalay. Your God shall be my God. Your people shall be my people. What a statement. Oh, grabe no? Kahit wala na yung anak ninyo, grabe yung bonding. So ito na. Long story short, cut. Dito manggagaling ang royal lineage ng kings ng Israel from David to Jesus Christ. Grabe. May na-in love. Ayun. Sino? Oh, yan ha. Ang pangalan ay Boaz. Yun. Si Boaz na buwang kay Ruth. Magmamahal. So in love. First, love at first sight. Dahil nung nandun sa asyenda niya, na magmamasyal-masyal siyang ganon, nakita niya itong, wow, magandang dilag ka ng kaman. Okay. O, yun, nakita niya magandang dilag. Sabi niya, bini, bini. Okay. Parang yung mga awit niya siguro. Pagpatawad mo, minahal kita agad. Okay. So, na-in love si Boaz. Gusto niyang pakasalan si Ruth. Pero, may problema na naman. Ano na naman ang problema? Itong kadalasan na nagiging problema sa Bible, ng mga Bible people, yung kultura nila. Kasi meron po kaming kultura dito. Anong kultura? Hindi mo na pwedeng, meron ba tayo niyan? Hindi pwedeng mag-asawa yung bunso na nasapawan o naunahan yung panganay. Nako. No, doon sa Bible. So, alam mo, meron may right sa'yo. Yung kuya ko. Sabi, mataas na si Boaz. May mas mataas pa kay Boaz. Okay? Ayan o. Close relative, ano ba? Nakalagay dito. Nasa lineage din. Oh, and behold, the close relative of whom Boaz had spoken. Siya mas may right kay Ruth. Natatakot ako kung may love siya sa'yo. Dahil mas mataas ang right niya kaysa sa akin. Ayun, nakuha niyo po ba? The only way na masasalba itong love story natin is pag wala kang dating. Kung hindi ma-in love yung mas may karapatan na relative ko, ibig sabihin, by authority yan, by blood right. Right yan eh, right ang pinag-uusapan. Teka, meron palang mas mataas kay Boaz. Now, anong lesson ng storya ng Bible? Pwedeng hindi si Ruth. At pwede din naman si Ruth at si Boaz. Pero itong mas mataas na taong ito ay most likely nakareserba para kay Orpa. Nakita niyo po? Pero yun na nga eh. So nangyari, they just filled in the blanks. Yung mga spaces, sila na yung pumuno. So ano ang istorya ng Bible? Tama yung sabi ni Lord Jesus eh. Huwag nyo nang isipin kung anong iinumin, kakainin, lahat, anything about sa buhay ninyo. Sapagkat planado ng lahat ng tatay ninyo. Alam niya ang needs ninyo. Meron tayong daily provision. Meron na, provided na hanggang sa katapusan ng buhay natin, alam na ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? So dito ko po tinatapusan ito pansamantala. Mga minamahal. Balik tayo dito kay Christ. May rewards ba? May rewards. What shall it profit a man? Yan ang kuhan. Hindi ko na nga nabasa yung To be continued dito kasi tututukan ko po yung discipleship. At sa discipleship po natin, sa mga darating na midweek, ang magiging series ko po is about the parables. Wow! Parables talaga, yes. Kung meron man dapat makaintindi ng mechanics at dynamics ng kingdom, it should be the disciples. Sangayon ka, Brother Billy? Sangayon ka? Yes. I want you, ngayong gabi, bago tayo matapos, I want us na i-picture na yung mga parables ni Christ ay mga treasure chests. Amen? Gusto ko po na i-picture ninyo na each parable ni Christ ay baol ng kayamanan. Pero hindi mo basta mabuksan yung baul kaagad-agad na pag, wow, ang daming baul. Ano kaya yan? Diamond, silver, ruby, gold. Pwede. Pero ano kaya nasa loob? Mga minamahal, yan ang madidiscover natin as we continue to follow Christ.
Because the keys, naalala, not one key. Naalala niyo sabi ni Christ kay Peter, behold, I give you the keys. Plural po yun, keys. Amen? So gaano katindi? Ang blessed, yan, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So get excited, people. Ano po? How many of us ay talagang determined to follow the Lord? Amen? Okay, tumayo na po tayo at tayo po'y mag-pray. Salamat sa midweek. Kulang ang oras, Kulang ang oras para i-share, pero napakayaman, you can still read, mga minamahal. Oh, blessed be the name of the Lord. Loving Heavenly Father, parang itong natakil namin ngayong gabi is just, ang bilis ng oras, Lord. Parang we have just scratched the surface. It's only the tip of the iceberg. And what excites us, because pag nandyan na si Lord Jesus at sumunod kami, He leads us out into the deep. Far deep. The deep things of God. Maraming salamat, Lord, na we have now the cross. We should be, Panginoon, carrying. Sabi po ninyo, take my yoke. This is the cross we bear. Take my yoke upon you. Kunin ninyo yung yoke. Palit tayo. Akin na yung mga sakit ninyo. Akin lahat ng mga imperfections ninyo. Akin na lahat yan. Ng mga condemnations ninyo sa akin na yan. Kung meron titira sa inyo o magkokondem sa inyo, let it roll all the way to the cross of Calvary. But praise God, what we have now is the love of the Father. We have fellowship with God. And we have the love of God for the souls of men. Bigyan niyo po kami ng passion to reach out. Passion to share. Passion to save. Salamat, Lord. Let us be like Jesus. Not a judge, but a Savior. Alam namin na wala namang ibang Savior kundi si Lord Jesus, but make us, Lord, like Philip and Andrew, na nagdadala ng bata, ng matatanda, at ng iba pang tao kay Christ. And at the same time, the government, the kingdom of God upon our shoulders. Ipadiscover niyo po sa amin na hindi kami kayang yapak-yapakan ni Satanas. Na we have now the authority vested on us. And it is the authority of the Lord Jesus Christ. Lord, we release everyone, spirit, soul, and body, super blessed. And all the glory goes to the Father God. In Jesus' name we pray. Amen and